Hindi mo ba naiintindihan? Kahit magpakamatay ka pa sa pagtatrabaho sa harap ng hornong iyan, hinding-hindi mo mabubura ang amoy ng usok at uling sa balat mo. You are just a burden, Serafina. Isang pabigat na pilit naming itinatago sa likod ng mansyong ito. Ang boses ni Tristan ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang binitawan niya ang mga salitang iyon habang ang kanyang asawang si Serafina ay nakatayo sa harap niya nanginginig ang mga kamay at bitbit ang isang sobrang naglalaman ng katas ng kanyang 3 araw na walang tulog na pagtatrabaho. 10. Iyon ang bilang ng mga daliring may paltos at sugat ni Serafina. Sa loob ng 72 oras, hindi siya lumayo sa nagbabagang uling. 2,000 kahon ng bibingka ang kanyang niluto. Tinitiis ang init na tila gustong tumunaw sa kanyang balat para lamang makuha ang tsekeng pambayad sa utang ng pamilya de la Vega, ang pamilyang itinuring niyang sarili, ngunit itinuring siyang alipin. Sa loob ng sobrang hawak niya ay ang tsekeng nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang huling hininga ng kumpanya ni Tristan. Ngunit tila hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga kay Tristan sa sandaling iyon ay ang babaeng nakahiga sa kanilang kama, si Chantal, na tila walang pakialam na nanonood sa nagaganap na eksena. Tristan, kakailan pa? Ang boses ni Serafina ay tila isang bulong na malapit ng maputol. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pabangong hindi kanya na humahalimuyak sa silid na dapat ay sagrado para sa kanilang dalawa. Don't act like a victim, Serafina. Malamig na sagot ni Tristan, habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo, ang relong binili rin ni Serafina mula sa kanyang lihim na pagtitipid. Matagal na kaming ganito. Chantal is everything you're not. She's sophisticated, she's clean, and she doesn't smell like cheap rice cakes and charcoal. Hindi nakagalaw si Serafina. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti, tila ang semento ng mansyon ay humihigop sa kanyang pagkatao. Ang tsekeng hawak niya ang simbolo ng kanyang sakripisyo at pag-ibig ay marahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Wala itong tunog ng tumama sa makinis na sahig, gaya ng kanyang pusong nadurog sa gitna ng katahimikan. Tama na ang drama, Serafina. Ang boses na iyon ay mas matalas pa sa kay Tristan. Mula sa pintuan pumasok si Doña Imelda, ang biyenan ni Serafina, na may dalang isang asul na folder. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha, tanging pandidiri lamang habang tinitingnan ang maruming tapis ni Serafina. You should be thankful. Pinatuloy ka namin dito sa loob ng 3 taon kahit wala kang silbi. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo, wika ni Imelda, bago ibinalibag ang folder sa paanan ni Serafina. Pirumahan mo yan, divorce papers. Ayoko nang makakita ng isang katulong na nagpapanggap na asawa ng anak ko sa pamamahay na ito. Yumuko si Serafina. Ang kanyang luha ay pumatak sa tsekeng kanina lang ay itinuring niyang tagapagligtas. Ang bawat patak ay tila asidong sumusunog sa kanyang natitirang dangal. Naalala niya ang bawat gabi ng pagpupuyat, ang bawat pasong natamo niya sa harap ng horno, ang bawat pangungutya na tiniis niya para lamang mapanatili ang dangal ng pangalang De La Vega. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na nagpapahayag na siya ay wala ng halaga. Sa labas nagsimulang pumatak ang ulan, ang bawat patak nito sa bubong ay tila isang malungkot na palakpak para sa kanyang pagiging martir. Ang init ng hornong tinalikuran niya kanina ay napalitan ng isang nakakamatay na lamig. Tumingin siya kay Tristan, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit ang nakita niya lamang ay isang estrangherong may matigas na puso. Tristan, ito ba talaga ang kabayaran sa lahat? Tanong ni Serafina, ang boses niya ay wala ng emosyon, tila isang abo na lamang pagkatapos ng isang malaking sunog. Leave, Serafina, before I call the security. Ang tanging sagot ni Tristan, bago niya muling hinalikan ang balikat ni Chantal sa harap mismo ng kanyang asawa. Tumalikod si Serafina. Hindi niya kinuha ang tseke. Hindi niya kinuha ang folder. Lumakad siya palabas ng silid, bitbit ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa kanya, ang kanyang mga sugat. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyong iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Ito na nga ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa? O ito pa lamang ang simula ng isang apoy na mas mainit pa sa anumang hornong kanyang hinarap? Duncan, huwag mong kalilimutan, Serafina, na kung wala kami malamang ay nabubulok ka pa rin sa kalsada. Isang basahan na pinulot binihisan at binigyan ng pagkakataong huminga sa loob ng isang mansyon. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda
ay tila mga anino na sumusunod kay Serafina habang naglalakad siya sa ilalim ng malakas na ulan. Bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay may kasamang kirot hindi lamang sa kanyang mga paa, kundi sa kanyang buong pagkatao. Ang lamig ng gabi ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Wala siyang dalang kahit ano. Ang tanging bitbit niya ay ang basang tapis na suot niya at ang mga sugat sa kanyang kamay na ngayon ay namumuti na dahil sa tubig ulan. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mga paltos, napapapikit siya sa hapdi. Ngunit sa gitna ng dusa ang isipan niya ay bumabalik sa nakaraan, sa araw na dinala siya sa mansyon ng mga De La Vega. Ulila na si Serafina nang mamatay ang kanyang lolo Benji, ang tanging taong nagmahal sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan, dumating ang pamilya De La Vega, na tila mga anghel na tagapagligtas. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, laging paalala ni Doña Imelda sa kanya sa loob ng 3 taon. At dahil sa utang na loob na iyon, naging alipin si Serafina sa sarili niyang tahanan. Naging martir siya sa isang pag-ibig na akala niya ay totoo, ngunit isa lamang palang mapait na ilusyon. Nakarating siya sa bukana ng palengke, kung saan ang amoy ng nabulok na gulay at basang semento ay sumalubong sa kanya. Doon sa isang maliit na pwestong gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy nakita niya si Aling Rosa. Ang matandang babae ay abala sa pagliligpit ng kanyang mga paninda nang mapansin ang nanginginig na anino ni Serafina. Diyos ko Serafina, anong nangyari sa iyo anak? Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala. Agad nitong binitawan ang hawak na basket at nilapitan ng dalaga. Hindi makapagsalita si Serafina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng emosyong hindi na niya kayang pigilan. Naramdaman niya ang magaspang, ngunit mainit na kamay ni Aling Rosa na humawak sa kanyang balikat. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng katatagan na pilit niyang binuo ay gumuho. Humagulhol siya sa bisig ng matanda, ang kanyang mga luha ay nakikihalo sa agos ng ulan sa kanyang mukha. Wala na Aling Rosa. Wala na ang lahat. Itinapon nila ako na parang basura pagkatapos nilang makuha ang lahat ng kailangan nila sa akin. Hikbi ni Serafina. Dinala siya ni Aling Rosa sa loob ng kanyang maliit na dampa sa likod ng palengke. Pinaupo siya nito sa isang lumang bangko at binigyan ng isang baso ng mainit na tubig. Habang hinihipan ni Serafina ang usok ng baso, napansin ni Aling Rosa ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay mo? Serafina, bakit ganito? Gulat na tanong ng matanda habang tinitingnan ang mga mapupulang sugat at putok-putok na balat. Para sa kanila yan, Aling Rosa. Niluto ko ang lahat ng makakaya ko para mabayaran ang utang nila sa bangko. Pero sa huli ang kabayaran sa akin ay ang makita ang asawa ko na may kasamang iba, mapait na sagot ni Serafina. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalbaryo. Habang sinusubukan ni Serafina na pakalmahin ang kanyang sarili, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ni Aling Rosa. Ang tunog ng kahoy na hinahampas ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang buksan ni Aling Rosa ang pinto, tumambad ang isang lalaking naka-uniforme ng pulis, kasama ang isang lalaking nakabarong na mukhang abogado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng pakiramdam. Serafina Vanguardia de la Vega. Tanong ng abogado, habang tinitingnan ang isang folder na katulad ng folder na ibinalibag ni Doña Imelda kanina. Tumayo si Serafina, ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ako po. Bakit po? Ito ay isang formal na subpina mula sa korte. Inirereklamo ka ng kumpanya ng asawa mo, ang De La Vega Enterprises, sa kasong tax evasion at falsification of public documents. Ayon sa mga dokumentong pirmado mo, ikaw ang nakatalagang corporate secretary at treasurer na may pananagutan sa lahat ng utang at anomalya ng kumpanya. Nanigas ang buong katawan ni Serafina. Naalala niya ang mga gabing pinapapirmahan sa kanya ni Tristan ang mga papeles para sa pag-unlad ng pamilya. Pinirmahan niya ang mga iyon ng walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala at pag-ibig. Ngayon naintindihan na niya ang lahat. Hindi lamang siya pinalitan ni Tristan, ginawa siyang panakip-butas para sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Hindi maaari. Wala akong alam sa mga yan. Sigaw ni Serafina, ngunit ang abogado ay nanatiling malamig. Sa batas, Serafina, ang pirma mo ang nagsasalita. At ayon sa mga De La Vega, ikaw ang nagbulsa ng pondo ng kumpanya, kaya sila naghihirap ngayon.
Mayroon kang 72 oras para sumagot kung hindi ilalabas ang warrant para sa pag-aresto sa iyo. Umalis ang mga ito at iniwan si Serafina sa gitna ng isang panibagong pagkawasak. Ang utang na loob na sinasabi ni Doña Imelda ay naging isang kadena na ngayon ay hihila sa kanya patungo sa bilangguan. Tumingin si Serafina sa kanyang mga kamay na puno ng sugat. Ang dugo at uling ay tila naging tinta na sumulat ng kanyang sariling hatol. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niya ang huling habilin ng kanyang lolo Benji. Ang ginto, Serafina, ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy para lumabas ang tunay na kislap nito. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay unti-unting nagkaroon ng isang kakaibang liwanag, isang apoy na mas matindi pa sa hurnong kanyang tinalikuran. Ang bango ng usok ng uling ay hindi na amoy ng pagdurusa para sa akin. Ngayon ito na ang amoy ng aking pagbangon. Sa gitna ng ingay at baho ng palengke, nakatayo si Serafina sa harap ng isang maliit at lumang mesa. Ang kanyang mga kamay, na mayroon pa ring mga sariwang pasong, hindi pa lubos na naghihilom, ay muling humahawak sa mainit na lianera. Sa bawat pag-ihip niya sa nagbabagang uling, tila hinihipan niya rin ang sariling apoy ng pag-asa na muntik nang mamatay sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Walang kislap ng alahas sa kanyang mga daliri. Ang suot niya ay isang kupas na t-shirt at isang malaking tapes na puno ng mantsa ng harina at asukal. Ang kanyang mga paa na dati ay nakasuot ng mamahaling sapatos ngayon ay nakabaon sa madulas at maitim na putik ng palengke. Ngunit sa kabila ng dumi ng paligid, ang kanyang likod ay nananatiling tuwid. Bibingka po kayo dyan, mainit at bagong luto. Ang sigaw ni Serafina ay nakikipagpaligsahan sa hiyawan ng mga tindero ng isda at karne. Noong una, ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya, ngunit sa bawat benta ng isang pirasong kakanin, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaang hindi kailanman na ibigay sa kanya ng pera ni Tristan. Serafina, magpahinga ka muna, anak. Kanina ka pa dyan sa harap ng initan, paalala ni Aling Rosa, habang inaayos ang mga tumpok ng kamatis sa tabi niya. Baka mabinat ka, masama pa naman ang panahon kagabi. Ngumiti ng bahagya si Serafina, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na puno pa rin ng kalungkutan. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Kailangan kong kumita. Alam niyo naman po, may 72 oras lang ako bago ako tuluyang tugisin ng mga De La Vega. Ang bawat sentimong kinikita niya ay itinatabi niya sa isang maliit na lata ng biskwit. Ito ang kanyang magiging pambayad sa abogado o di kaya ay panggastos kung sakaling matuloy ang pagpapakulong sa kanya. Ang banta ng sabina ay tila isang madilim na ulap na laging nakasunod sa kanya, ngunit imbes na matakot, ginawa niya itong dahilan para mas magsumikap. Ngunit ang mundo ay mapaglaro. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtitinda, isang marangyang puting sasakyan ang dumaan sa gilid ng kalsada, dahilan para tumalsik ang maruming tubig mula sa kanal patungo sa pwesto ni Serafina. Nabasa ang kanyang mga paninda at ang putik ay tumalsik sa kanyang mukha. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang salamin at lumitaw ang mukha ni Chantal. May suot itong malaking salamin sa mata at nakakalokong ngiti. Kasama niya si Tristan na nakatingin kay Serafina nang may halong pandidiri at pait. "Oh my God, Tristan, look at her. Sabi ko na nga ba dyan siya bagay sa putikan?" Malakas na tawa ni Chantal na tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa dangal ni Serafina. "Serafina dear, amoy isda ka na. How tragic." Tumingin si Tristan kay Serafina, walang bakas ng pagmamahal, tanging pangungutya lamang. "I told you you're nothing without my name, Serafina. Pirumahan mo na ang mga papeles at aminin ang mga ninakaw mo, baka sakaling bawasan ko ang parusa mo." Hindi kumibo si Serafina. Pinunasan niya ang putik sa kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang tapes. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa dalawa. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso niya ay mabilis ang tibok, ngunit ang kanyang mukha ay parang semento sa tigas. "Ang ninakaw ko lang sa pamilya niyo, Tristan, ay ang 3 taon ng buhay ko, na sinayang ko sa pagmamahal sa isang taong walang kwenta." Mahinahon ngunit madiin na sagot ni Serafina. "Ang putik sa mukha ko nahuhugasan. Pero ang dumi sa konsensya niyo, kahit anong bango ng pabango niyo, hinding-hindi niyo maikakaila." Namula sa galit si Tristan, ngunit bago pa siya makapagsalita, muling itinaas ni Chantal ang salamin ng sasakyan at mabilis silang humarurot palayo, muling nagwisik ng putik sa paligid. Naiwang nakatayo si Serafina, nanginginig ang mga kamay sa galit at sakit.
Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng emosyon, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang likod mula kay Aling Rosa. Hayaan mo sila, anak. Ang Diyos ay hindi natutulog, bulong ng tanda. Bulong ng matanda. Nang papalubog na ang araw at paubos na ang kanyang tinitinda, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahaging iyon ng palengke. Ang ingay ng mga tao ay tila humupa nang pumasok ang isang makintab at napakalaking itim na limousine. Ang sasakyang iyon ay tila isang malaking ginto sa gitna ng tumpok ng basura. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng maliit na pwesto ni Serafina. Ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay marahan at swabe. Isang lalaking nakasuot na may puting guwantes ang bumaba at lumakad patungo sa kinaroroonan ng dalagang puno ng uling at putik. Hindi makagalaw si Serafina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang logo sa gilid ng sasakyan, isang gintong agila na may nakasulat na Vanguardia Holdings. Senyorita Serafina. Ang boses ng lalaki ay puno ng paggalang habang yumuyukod ito sa harap niya. Pinatatawag na po kayo ng Board of Directors. Tapos na po ang panahon ng inyong pagsubok. Nabitawan ni Serafina ang sandok na hawak niya. Ang tunog nito nang tumama sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagbubukas ng isang pintong puno ng kapangyarihan at paghihiganti. Huwag kang titingin sa ibaba, Serafina. Ang mga Vanguardia ay laging nakatingin sa abot tanaw kahit ang mga paa ay nasa malalim na putikan. Ang boses ni Lolo Benji ay tila isang malamyos na bulong na humahaplos sa pandinig ni Serafina, isang boses mula sa kabilang buhay na biglang nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Nakatitig siya sa lalaking nakayukod sa kanyang harapan, ang lalaking nagngangalang Attorney Aris, ang kanang kamay ng kanyang lolo at ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim. Sa gitna ng palengke, kung saan ang amoy ng lansa at dumi ay laganap, ang presensya ng itim na limousine ay tila isang malupit na biro. Tumingin si Serafina sa kanyang mga kamay. Ang mga paltos ay naroon pa rin, ang itim ng uling ay nakabaon pa rin sa ilalim ng kanyang mga kuko at ang mantsa ng putik mula sa sasakyan ni Tristan ay tuyo na sa kanyang pisngi. Senyorita, kailangan na nating umalis. Pag-uulit ni Attorney Aris ang kanyang boses ay puno ng pait nang makita ang kalagayan ng tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Hindi nararapat na manatili kayo sa ganitong kalagayan. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Bawat galaw niya ay may kasamang hapdi, tila ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa pagod ng nakaraang 3 taon. Tumingin siya kay Aling Rosa na nakatanga at hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Serafina, anak, ano ito? Nautal na tanong ng matanda. Lumapit si Serafina at hinawakan ang magaspang na kamay ni Aling Rosa. Salamat po sa lahat, Aling Rosa. Babalik po ako. Pangako hindi ko kayo makakalimutan. Pumasok siya sa loob ng limousine. Ang bango ng loob ng sasakyan, amoy ng bagong balat na upuan at mamahaling sandalwood ay tila isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang bangungot. Iniabot sa kanya ni Attorney Aris ang isang basang tuwalya na may amoy ng lavender. Habang pinupunasan ni Serafina ang kanyang mukha, unti-unting nabubura ang dumi, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay lalong nagliliyab. Attorney Aris ang 3 taon. Simula ni Serafina, ang kanyang boses ay malamig at formal. Ang huling habilin ni Lolo, natapos na ba talaga? Opo, senyorita, nakasaad sa testamento ni Don Benji na kailangan ninyong mamuhay ng payak malayo sa karangyaan sa loob ng 1,075 araw. Gusto niya ninyong matutunan ang tunay na halaga ng paghihirap bago ninyo hawakan ang timon ng Vanguardia Holdings. At sa huling 3 araw ng inyong pagtitiis, kailangan ninyong maranasan ang pinakamasakit na pagsubok upang malaman kung ang inyong puso ay mananatiling matatag o tuluyang magiging bato. Napapikit si Serafina. Lolo, kung alam mo lang kung gaano kasakit ang huling pagsubok na ito sa isip niya. Ang pagtataksil ni Tristan, ang kalupitan ni Imelda, ang pagpapahiya sa kanya sa gitna ng kalsada, lahat ng iyon ay tila sadyang itinadhana upang hubugin ang kanyang pagkatao. Ang mga De La Vega, pagpapatuloy ni Serafina, ang kanyang mga daliri ay humahawak sa malambot na tela ng upuan. Kamusta ang kanilang mga utang? Binuksan ni Attorney Aris ang isang tablet at nagpakita ng mga graph na kulay pula. Gaya ng inyong inaasahan, senyorita, ang De La Vega Enterprises ay nakatayo na lamang sa isang manipis na sinulid. Ang lahat ng kanilang mga utang sa bangko
ang mga unpaid taxes na ibinibintang nila sa inyo at maging ang mismong mansyong tinitirhan nila. Lahat po iyon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Vanguardia Holdings. Isang pirma nyo lang at magiging abo ang lahat ng kanilang pinakaiingatan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Naalala niya ang mukha ni Imelda habang tinatawag siyang pabigat at ang tawa ni Chantal habang binabansagan siyang amoy usok. Huwag muna, Aris, bulong ni Serafina habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang palengke na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Gusto ko silang makitang lumaban. Gusto ko silang makitang gamitin ang lahat ng kanilang pera at impluensya para ilubog ako bago ko ipamukha sa kanila na ang lupang kinatatayuan nila ay sa akin pala. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pribadong gusali. Ngunit bago pa man makababa si Serafina, tumunog ang kanyang lumang cellphone, ang tanging gamit na hindi niya iniwan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Serafina, nahanap na namin ang ebidensya. Hindi lang tax evasion ang ginawa ni Tristan. May kinalaman si Doña Imelda sa aksidenteng ikinamatay ng mga magulang mo 10 taon na ang nakalilipas. Nabitawan ni Serafina ang cellphone. Ang bango ng lavender sa sasakyan ay tila naging amoy ng dugo. Ang kanyang puso na kanina lang ay naghahanda para sa isang laro ng kapangyarihan ay biglang nilamon ng isang itim na galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa isang nadurog na puso. Ito ay tungkol na sa katarungan para sa mga taong kinuha sa kanya. Aris, tawag niya, ang boses niya ay nanginginig sa puot. Ihanda ang lahat. Hindi ko lang sila kukunin sa kanilang pera. Kukunin ko sila sa kanilang kalayaan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang sumagi. Kung ang kanyang lolo ang nagplano ng lahat ng ito. Alam din ba ng matanda ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang mula pa nung una? Sa wakas nalinis din ang amoy ng lansa at uling sa pamamahay na ito. Ngayon makakahinga na tayo ng maluwag dahil ang basurang iyon ay nararapat lamang sa tambakan. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng katuwaan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling wine. Ang kristal na baso ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier ng mansyon, tila nakikigalak sa kanilang tagumpay. Sa tabi niya si Tristan ay nakaupo ng kampante habang si Chantal ay masayang sinusuri ang mga bagong biling alahas na nakalatag sa mesa, mga alahas na binili gamit ang perang nakuha nila mula sa huling tsekeng pinaghirapan ni Serafina. Nagniningning ang bawat brilyante, ngunit sa likod ng kislap na iyon ay ang pawis, puyat at mga paltos sa kamay ng isang babaeng itinuring nilang alipin. Ang mantsa ng uling sa sahig ay wala na, nabura na ng mga katulong, gaya ng mabilis na pagbura nila sa alaala ng 3 taong pagsasakripisyo ni Serafina. "Mommy, you're right. Masyado tayong naging mabait sa kanya," sabi ni Tristan habang humihigop ng alak. "Dapat noon ko pa siya hiniwalayan. Look at us now, we can finally breathe." At ang balita ko, nandoon siya ngayon sa palengke, namamalimos ng awa. Bagay siya sa putikan. Poor her, susog ni Chantal na may kasamang maarteng tawa. "Pero Tristan, we need to focus. Sabi ng bangko ang Vanguardia Holdings na ang may-ari ng karamihan sa mga utang natin. Kailangan nating makuha ang loob ng bago nilang CEO para ma-extend ang credit line natin. Otherwise, baka manganib itong mansyon." Ngumiti ng mayabang si Doña Imelda. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa salamin, hinahangaan ang sariling refleksyon na tila ba siya ang reyna ng buong mundo. "Huwag kayong mag-alala. Ang pamilya De La Vega ay kilala sa lipunan. Kapag nalaman ng bagong CEO na tayo ang kausap niya, siguradong mapapahanga siya. Ang kailangan lang nating gawin ay patunayan na wala na tayong koneksyon sa krimen na ginawa ni Serafina. Ang pamiran sa papanggap ay perpekto." Sa harap ng camera at ng kanilang mga kaibigan sa high society, si Doña Imelda ay ang mapagkawanggawa at mapagmahal na ina na niloko ng isang masamang manugang. Naglabas na sila ng mga pahayag sa social media, ipinapakita ang kanilang sakit ng loob dahil sa di umano'y pagnanakaw ni Serafina sa kumpanya. Habang nagtatawanan sila sa loob ng malamig na mansyon, hindi nila alam na bawat salita nila ay naririnig. Sa loob ng isang madilim na silid sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Serafina sa harap ng mga monitor. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ang uling kundi isang malamig na determinasyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na silk robe at sa kanyang mga daliri ay hindi na sandok ang hawak kundi isang panulat na may gintong dulo.
Napanood niya sa screen ang pagtatawanan ni Tristan at Chantal. Nakita niya kung paano isuot ni Chantal ang singsing na dapat ay sa kanya. Narinig niya ang bawat lait at bawat kasinungalingan ni Doña Imelda. Naramdaman ni Serafina ang unti-unting paghigpit ng kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng isang sugatang asawa. Ito ang puot ng isang anak na nalaman na ang kanyang mga magulang ay biktima ng mga taong ito. Ang bawat halakhak ni Imelda sa screen ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang alaala. Tumawa kayo? Bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay tila isang hanging nagbabadya ng bagyo. Ubusin ninyo ang bawat sentimo na akala ninyo ay sa inyo. Dahil sa bawat subo ninyo ng pagkaing binili ng aking hirap, unti-unti kayong nalalason ng sarili ninyong kasakiman. Lumingon siya kay Attorney Ares na nakatayo sa kanyang likuran. Ares i-release ang unang batch ng mga legal demand letters sa lahat ng mga supplier nila. Putulin ang lahat ng supply chain ng De La Vega Enterprises sa loob ng 24 oras. At gusto kong maramdaman nila ang dilim. Masusunod po, senyorita, sagot ni Ares. Sa mansyon biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang dambuhalang chandelier ay biglang nawala ng ningning. Ang musika ay tumigil, ang katahimikan ay naging mabigat at nakakabingi. Tristan, bakit namatay ang ilaw? Tumawag ka sa electric company, sigaw ni Doña Imelda sa gitna ng dilim. Ngunit hindi lang kuryente ang nawala. Sa labas ng mansyon ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimula ng maglagay ng mga abiso sa gate. Ang mapagkunwaring reyna ay hindi pa alam na ang kanyang korona ay gawa lamang sa buhangin at ang tubig ay nagsisimula na ring tumaas. Habang nakatingin si Serafina sa dilim ng kanyang silid, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mawalan sila ng yaman o kailangan niyang makita ang bawat isa sa kanila na humihingi ng tawad sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang tahawas? Huwag mong sabihin sa akin na ang kumpanyang itinayo ko ng ilang dekada ay guguho dahil lamang sa isang linggong pagkawala ng babaeng iyon. Wala siyang kwenta. Tristan? Isang hamak na tagaluto lang siya. Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa gitna ng kadiliman ng mansyon. Sa liwanag ng ilang pirasong kandila na mabilis na nauubos ang kanyang mukha, ay tila isang nakakatakot na maskara ng galit at takot. Ang mga anino sa pader ay sumasayaw, tila pinagtatawanan ang kanilang kalagayan. Ang kuryente ay hindi pa rin bumabalik at ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas masakit pa sa anumang ingay. Si Tristan ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot na. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate sa ibabaw ng lamesang Nara. Bawat tawag ay tila isang bala na tumatama sa kanyang dibdib. Mommy, hindi lang ito kuryente. Bulong ni Tristan, ang kanyang boses ay basag. Ang lahat ng mga supplier natin sa factory, sabay-sabay silang nag-pull out. Ang mga tseke na ini-issue natin para sa raw materials, tumalbog lahat. At ang pinakamasama, ang bangko. Nagpadala na sila ng notice. Ang lahat ng assets natin ay naka-freeze. Impossible, sigaw ni Imelda kasabay ng paghampas niya sa lamesa na lumikha ng isang tuyot na tunog sa silid. May pera tayo, ang tsekeng dinala ni Serafina. Wala na iyon, mommy, putol ni Tristan. Ginamit niyo pambili ng mga bagong alahas ni Chantal. Di ba? Akala natin ay sapat na iyon para pantakip sa utang sa kuryente, pero hindi natin alam na may mas malaking butas na pala sa ilalim ng kumpanya. Mommy, si Serafina, siya ang gumagawa ng lahat ng paperwork noon. Siya ang nag-aayos ng cash flow. Ngayong wala siya, hindi ko alam kung saan kukuha ng pondo. Sa bawat salitang binitawan ni Tristan, tila may isang mabigat na bato na dumadagan sa kanyang pagkatao. Ngayon lang niya napagtanto ang isang katotohanang pilit niyang itinago sa kanyang sarili. Sa loob ng 3 taon, si Serafina ang pundasyon ng kanilang marangyang buhay. Ang mga kamay na puno ng uling na kanyang kinutya ay ang parehong mga kamay na nagpapanatili sa kislap ng kanyang pangalan. Habang nagtatalo ang mag-ina sa dilim, si Chantal ay nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon sa mga De La Vega, kundi sa kanyang sariling maleta na lihim niyang inihahanda. Ang pag-ibig na ipinangako niya kay Tristan ay nagsisimula na ring maglaho kasabay ng paglaho ng balanse sa bangko. Samantala sa isang high-end na opisina sa tuktok ng Vanguardia Tower,
Nakatayo si Serafina sa harap ng malawak na bintanang salamin. Pinapanood niya ang mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang isipan ay nasa madilim na mansyong iniwan niya. Hawak niya ang isang lumang isang resibo ng kuryente, na siya mismo ang nagbayad noong nakaraang buwan mula sa sarili niyang ipon. Pinunit niya ang resibo ng dahan-dahan ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Arespa, tawag niya sa kanyang sekretarya na pumasok sa silid. Po, senyorita. Buksan ang gripo. Utos ni Serafina ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Po, hindi ko po maintindihan. Ngumiti si Serafina isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Ibig kong sabihan ng Water District, tapos na ang palugit. Kung kaya nilang mabuhay sa dilim, tingnan natin kung kaya nilang mabuhay ng tuyot. Bumalik ang tingin ni Serafina sa madilim na abot-tanaw. Naalala niya kung paano siya magmakaawa kay Imelda noon para sa dagdag na budget sa pagkain at kung paano siya nito tinaboy. Ngayon ang bawat patak ng tubig na sasayangin nila ay magiging ginto ang halaga. Ang gintong tore na itinayo ng mga De La Vega sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo ay nagsisimula ng mabitak, at ang bawat bitak ay nagpapaalala sa kanya ng mga latay sa kanyang puso. Nabalik ang diwa ni Serafina nang marinig niya ang pag-vibrate ng kanyang sariling telepono. Isang video call mula sa isang hidden camera sa loob ng mansyon. Nakita niya si Tristan, na nakaluhod sa sahig sinusubukang buksan ang gripo sa lababo, ngunit tanging hangin lamang ang lumalabas dito. Ang tunog ng tuyot na tubo ay tila isang hagulgol sa gitna ng gabi. Bakit pati tubig? Maririnig ang mahinang iyak ni Tristan sa video. Pinatay ni Serafina ang screen. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob niya may isang bahagi ng kanyang puso na tila unti-unting naghihilom sa bawat pagbagsak ng mga taong umapi sa kanya. Ito pa lamang ang simula, Tristan, bulong niya sa hangin. Hihintayin ko ang sandaling pati ang hangin na hininga niyo ay kailangan ninyong bayaran sa akin. Nang gabing iyon, ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi na isang palasyo. Ito ay naging isang madilim at tuyot na bilangguan. At sa gitna ng kanilang pagdurusa, isang misteryosong sobre ang iniwan sa kanilang gate. Isang sobre na naglalaman ng isang larawan ng mga magulang ni Serafina at isang maikling sulat. Ang katarungan ay hindi natutulog lalo na kung ito ay gising na gising na. Sino ang nagpadala ng sobreng iyon? At anong kinalaman nito sa mas malalim pang lihim na itinatago ni Doña Imelda? Isang pirma lang, Serafina. Isang pirma mo lang sa dokumentong ito at matatapos na ang lahat ng paghihirap natin. Huwag kang maging ganid dahil alam nating dalawa na wala kang karapatan sa yaman ng mga De La Vega. Ang boses ni Tristan ay gumaralgal sa gitna ng maingay na palengke. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na lamesa ni Serafina, pawisan at lukot ang mamahaling polo habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang magbulungan. Sa harap niya si Serafina ay kalmado na nagbabalot ng mainit na bibingka sa dahon ng saging. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga sugat pa rin, ay mabilis at sanay sa paggawa. Ang kaibahan nila ay tila isang malupit na sining. Si Tristan, ang dating prinsepe ng mansyon, ay mukhang pulubi sa kanyang desperasyon. Habang si Serafina, ang tinawag nilang amoy uling, ay may dalisay na dangal sa bawat galaw ng kanyang mga daliri. Serafina, nakikinig ka ba? Sigaw ni Tristan sabay hiyop sa usok na nagmumula sa hurno ni Serafina. Naghihirap na si Mommy. Wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Ikaw ang huling pumirma sa mga bank accounts bago ka umalis. Alam kong may ginawa ka. Ibalik mo ang pera namin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Serafina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, tanging isang malalim na pagkapagod na ngayon ay naging matigas na pader. Ang pera niyo, Tristan? Mahinahon niyang tanong habang iniabot ang balot ng bibingka sa isang suki. Ang perang ginamit niyo pambili ng luhong hindi niyo kayang bayaran. Ang perang galing sa bawat patak ng pawis ko habang ikaw ay nasa kama ng iba. Wala akong kinuha sa inyo na hindi sa akin. Magsisinungaling ka pa, akmang hahablutin ni Tristan ang braso ni Serafina, ngunit mabilis itong umiwas. Dinala kita rito para makiusap, pero mukhang kailangan mong makatikim ng kamay na bakal para matauhan. Akala mo ba dahil wala ka na sa mansyon ay malaya ka na? Utang mo ang buhay mo sa amin. Sa gilid si Aling Rosa ay akmang lalapit para mamagitan, ngunit pinigilan siya ng isang matalim na tingin ni Serafina. Ito ang laban niya. Ito ang huling patak ng pasensya na matagal niyang iningatan.
Tristan, lumayas ka na rito bago ko tawagin ang mga tanod. Banta ni Serafina, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo pinipirmahan ito. Sa sobrang galit, itinaas ni Tristan ang kanyang palad. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Nang iwas-iwas niya ang kanyang kamay para sampalin ang babaeng minsan niyang ipinangakong protektahan. Ngunit bago pa tumama ang palad ni Tristan, sa pisngi ni Serafina isang malakas na kamay ang sumunggab sa kanyang pulso. Ang tunog ng pagkakasakal sa braso ni Tristan ay sapat na para maramdaman ang bigat ng puwersang pumigil sa kanya. Isang lalaking nakasuit na may matigas na anyo at malamig na mga mata ang nakatayo sa pagitan nila. Si Attorney Ares. Ang pananakit sa isang vanguardia ay isang pagkakamaling hinding-hindi mo pagsisisihan. Sa loob ng kulungan, Mr. De La Vega. Malamig na wika ni Ares habang dahan-dahang pinipitpit ang pulso ni Tristan hanggang sa mapaluhod ito sa putikan ng palengke. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Ang sakit sa kanyang braso ay wala kumpara sa bigat ng pangalang narinig niya. Vanguardia, anong sinasabi mo? Tumingin si Serafina kay Tristan na ngayon ay nakasubsob sa putik. Ang mukhang dati ay tinitingala niya ay puno na ngayon ng dumi ng kalsada. Lumapit siya nang dahan-dahan ang kanyang mga yapak sa putik ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Tristan, bulong ni Serafina, sapat na para sila lang ang makarinig. Ang kumpanyang inaasahan mo, ang mansyong tinitirhan mo, at maging ang hangin na nilalanghap mo ngayon. Pag-aari na ng Vanguardia Holdings. At ako ang Vanguardia na tinutukoy nila. Binitawan ni Ares ang braso ni Tristan na tila isang basurang itinatapon. Naiwang nakanganga si Tristan, hindi makapaniwala, habang ang mga tao sa palengke ay nagsisimulang kumuha ng litrato at video. Ngunit ang hindi alam ni Serafina, sa kabilang bahagi ng palengke, may isang pares ng mga mata ang nagmamasid. Si Chantal na may hawak na isang sobrang puno ng mga dokumento ay mabilis na tumalikod at sumakay sa isang hindi kilalang sasakyan. Hindi pa tapos ito, Serafina. Bulong ni Chantal sa loob ng sasakyan. Kung ikaw ang may-ari ng lahat, ibig sabihin ikaw din ang dapat sisihin sa aksidenteng mangyayari ngayon. Biglang isang malakas na tunog ng pagpito ang narinig mula sa kanto ng palengke, kasunod ang hiyawan ng mga tao. Isang malaking truck ng kargamento ang tila nawalan ng preno, at diretso itong bumubulusok patungo sa pwesto ni Serafina at Aling Rosa. Serafina, iwas ang sigaw ni Ares, ngunit huli na ang lahat para makatakbo ang matandang si Aling Rosa na napatulala sa gitna ng daan. Haharapin ba ni Serafina ang panganib para iligtas ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa kanya, o mananatili siyang ligtas sa ilalim ng proteksyon ng kanyang kapangyarihan? Pasahel, Babkel. Serafina, takbo. Ang hiyaw ni Attorney Ares ay tila isang matalas na kidlat na bumasag sa pagkakaidlip ng kamalayan ni Serafina, ngunit huli na para mag-isip. Ang dambuhalang truck ay tila isang halimaw na gawa sa bakal, mabilis na lumalapit, habang ang mga gulong nito ay kumakiskis sa semento, lumilikha ng amoy ng nasusunog na goma at usok na nakakasakal sa lalamunan. Sa gitna ng kalsada, si Aling Rosa ay nananatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay dilat sa sobrang takot. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila naging bahagi na ng kalsada dahil sa matinding sindak. Sa isang iglap, hindi nag-atubili si Serafina. Binitawan niya ang lahat. Ang kanyang dangal, ang kanyang galit kay Tristan, at maging ang kanyang sariling kaligtasan. Tumalon siya patungo sa matanda, ang kanyang mga kamay ay yumakap sa nanginginig na katawan ni Aling Rosa. At sa pamamagitan ng natitira niyang lakas, itinulak niya silang dalawa patungo sa tumpok ng mga bakanteng basket sa gilid. Isang malakas na pagyanig ng lupa ang naramdaman ng lahat. Ang tunog ng pagkadurog ng kahoy at pagkakalas ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong palengke. Ang maliit na pwesto ni Serafina, ang hornong naging saksi sa kanyang pagtitiis, ang mga lianerang puno ng uling at ang mesa kung saan siya sininghalan ni Tristan ay naging pira-pirasong basura sa ilalim ng dambuhalang truck. Ang alikabok ay bumalot sa paligid, tila isang madilim na tabing na nagkukubli sa trahedya. Aling Rosa, sumagot kayo, hingal na tawag ni Serafina. Ang kanyang siko ay dumugo at ang kanyang tapis ay punit-punit na, ngunit ang kanyang unang inisip ay ang matandang nagmalasakit sa kanya. Ayos lang ako, anak. Nanghihinang sagot ni Aling Rosa,
Bagamat halos hindi na ito makahinga sa sobrang pagkagulantang, mabilis na lumapit si Attorney Aris, ang kanyang mukha ay puno ng takot na nauwi sa matinding galit. Tinulungan niya ang dalawa na makatayo, habang ang mga tao sa palengke ay nagkakagulo at sinusubukang tingnan ng driver ng truck. Ang paningin ni Serafina ay natuon sa isang itim na sasakyang mabilis na humaharurot palayo sa kabilang dulo ng kalsada. Alam niya ang sasakyang iyon. Alam niya ang ngiting nakasilip sa bintana bago ito tuluyang nawala. Aris, mahinang tawag ni Serafina, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa puot na nagniningas. Tingnan mo ang preno ng truck na iyan, ngayon din. Habang inaasikaso ng mga tao ang driver, na tila nawalan ng malay si Aris, ay mabilis na gumapang sa ilalim ng truck. Paglabas niya, ang kanyang mga guwantes ay may bahid ng langis at ang kanyang mukha ay mas madilim pa sa gabi. Pinutol ang kable, Senyorita Cos, bulong ni Aris. Hindi ito aksidente, ito ay isang tangkang pagpatay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Serafina. Tumingin siya sa paligid sa kanyang nawasak na pwesto. Doon sa gitna ng mga nadurog na uling, nakita niya ang isang estrangherong lalaki na nakatayo sa anino ng isang lumang bodega. Nakasuot ito ng sombrero na nakatabing sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Serafina. May hawak siyang isang maliit na kwintas, isang kwintas na pamilyar kay Serafina. Iyon ang locket ng kanyang ina na nawala noong gabi ng aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Bago pa man makahakbang si Serafina patungo sa lalaki, bigla itong tumalikod at naglaho sa madilim na pasilyo ng palengke. Ang estrangherong iyon ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan, dala ang isang katotohanang mas nakakatakot pa sa dambuhalang truck na sumubok sa kanyang buhay. Serafina. Ang boses ni Tristan ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang kayabangan. Nakatayo siya sa malayo, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa wasak na truck. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko alam na magkakagulo ng ganito. Lumingon si Serafina kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paliwanag. Umalis ka na, Tristan. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na putik ng palengke ang haharapin mo. Haharapin mo ang galit ng isang vanguardia na wala nang ititira para sa inyo. Nang gabing iyon, hindi bumalik si Serafina sa kanyang tinutuluyan. Dinala siya ni Aris sa isang ligtas na penthouse, malayo sa ingay ng palengke at sa amoy ng uling. Habang nililinis ni Serafina ang kanyang mga sugat, isang mensahe ang pumasok sa kanyang bagong telepono. Isang larawan ng isang lumang dokumento mula sa police files, 10 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim nito, may nakasulat na pangalan ng taong nagbayad para ayusin ang investigasyon ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang pangalang nakasulat ay hindi kay Tristan, hindi rin kay Chantal. Ito ay ang pangalan ng taong pinaglingkuran ni Serafina nang may buong pagpapakumbaba sa loob ng 3 taon, Doña Imelda de la Vega. Ngunit may isa pang pirma sa ibaba ng dokumento. Isang pirma na nagpabilis sa tibok ng puso ni Serafina. Isang pirma na nagpapatunay na may traidor sa loob mismo ng pamilya Vanguardia. Sino ang estranghero sa dilim na nagpapadala ng mga impormasyong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Imelda para itago ang kanyang madugong lihim? Hindi pag-ibig ang nagpapatakbo sa mundong ito, Tristan. Pera ba takot? At sa sandaling ito, wala ka na ng parehong iyan. You're just a sinking ship. Wala akong balak na lunurin ang sarili ko kasama mo. Ang boses ni Chantal ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng madilim na silid. Sa loob ng mansyon ng mga de la Vega, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila, nakatayo si Chantal sa harap ng kanyang nakabukas na maleta. Ang kislap ng mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Doña Imelda ay tila mga mata ng ahas na kumikinang sa dilim. Si Tristan ay nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ipinalit niya kay Serafina, ang babaeng inakala niyang nagmamahal sa kanya, ay ang unang taong iiwan siya sa gitna ng bagyo. Chantal, please. Kailangan kita ngayon. Pagsusumamo ni Tristan, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Ilang araw na lang maaayos ko rin ang kumpanya. I just need more time. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Chantal habang mabilis niyang isinasara ang kanyang maleta. Time, Tristan, ang time mo ay expired na. Habang nagpapanggap ka na CEO, si Serafina na amoy uling ang tunay na may-ari ng lahat.
You're a loser, Tristan, at ayaw ko sa mga losers. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng isang silid na puno ng mga dokumento, nakatitig si Serafina sa isang pirma. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa pangalang nakasulat sa ibaba ng settlement agreement 10 taon na ang nakalilipas. Ricardo Vanguardia, ang kanyang tito Ricardo, ang kapatid ng kanyang ama, ang taong binuhat siya noong bata pa siya at nangakong proprotektahan ang Vanguardia Holdings pagkatapos ng aksidente. Ang katotohanan ito ay tila isang matalas na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ang traidor ay hindi lamang nasa labas, ang traidor ay ang sarili niyang dugo. Bakit tito't bulong ni Serafina ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit ang kanyang panga ay nananatiling matigas? Bakit niyo kailangang makipagsabuatan kay Imelda para patayin ang sarili ninyong kapatid? Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Si Attorney Ares ay pumasok, ang mukha ay seryoso. Senyorita, nagkakagulo na sa mansyon ng mga De La Vega. Nahuli ni Doña Imelda si Chantal na sinusubukang tumakas bitbit ang mga alahas. Bumalik ang eksena sa mansyon. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Doña Imelda, bagamat nanghihina at hinihingal dahil sa kawalan ng gamot, ay nagawa pang sunggaban ang buhok ni Chantal. Magnanakaw, mapanira. Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong tigre. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ipinagtanggol kita kay Serafina, tapos ito ang gagawin mo. Ibinigay ang lahat, bulyaw ni Chantal habang pilit na kumakawala. Ginamit mo lang ako para saktan si Serafina. Pero alam mo ba, Doña Imelda, mas matalino ako sa iyo. Alam ko ang lahat tungkol sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Hawak ko ang kopya ng original na reporting mekaniko na nagsasabing sinadya ang pagputol sa preno ng sasakyan ng mga Vanguardia. Natigilan si Imelda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Ang kanyang pagkakahawak sa buhok ni Chantal ay dahan-dahang lumuwag. How did you know? Nauutal na tanong ni Imelda. Hindi mo ba naisip kung bakit pumasok ang isang Chantal sa buhay niyo? Anggiti ni Chantal nang may halong tagumpay. Hindi ako basta mistress lang, Imelda. I was sent here to make sure you rot in hell. At ngayong nakuha ko na ang kailangan ko, bahala na kayo ni Tristan na mabulok sa putikang ito. Tumalikod si Chantal, bitbit ang kanyang maleta, iniwan ang isang nawawalang bait na si Imelda at isang wasak na si Tristan. Ngunit pagbukas niya ng malaking pintuan ng mansyon, hindi ang kalayaan ang sumalubong sa kanya. Isang hilera ng mga itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng gate. At sa gitna ng mga ito, nakatayo si Serafina Vanguardia. Ang kanyang itim na coat ay humahampas sa hangin at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa kanila. Aalis ka na ba, Chantal? Tanong ni Serafina, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. O gusto mong ikwento muna sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na pumasok sa pamilyang ito? Biglang bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan at bumaba ang isang lalaking hindi inaasahan ng lahat. Ang lalaking matagal nang pinagkakatiwalaan ni Serafina. Serafina, Hija, hayaan mo na silang mag-usap, wika ng lalaki. Ang puso ni Serafina ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking bumaba sa sasakyan ay walang iba kundi si Ricardo Vanguardia. Ang kanyang tito na akala niya ay nasa kabilang panig ay narito ngayon sa kanyang harapan, tila isang tagapagtanggol. Sino ba talaga ang kakampi? Sino ang kaaway? At ano ang tunay na papel ni Chantal sa larong ito ng paghihiganti? Walang pamilya-pamilya pagdating sa pera, Serafina. It's just business, at sa business ang mahina ay laging nilalamon ng malakas. Huwag mong pairalin ang emosyon kung gusto mong manatili sa itaas. Ang boses ni Ricardo Vanguardia ay walang bahid ng pagsisisi. Habang nakatayo siya sa tapat ng naghihingalong mansyon ng mga De La Vega, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang pamangkin nang may pagmamahal, kundi nang may pagtimbang-tinitimbang kung gaano kalaki ang pakinabang na makukuha niya sa sitwasyong ito. Nanigas ang buong katawan ni Serafina. Sa ilalim ng kanyang mamahaling coat, naramdaman niya ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababadya ng gyera. Naalala niya ang init ng kamay ni Ricardo noong bata pa siya, ang mga pangako nito sa harap ng puntod ng kanyang ama. Lahat ng iyon ay tila mga abo na ngayon ay tinatangay ng hangin. Ang taong akala niya ay sandigan ay siya palang arkitekto ng kanyang pagkawasak.
Business ba ang tawag mo sa pagpatay sa sarili mong kapatid, Tito Ta? Ang bulong ni Serafina ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Business ba ang tawag mo sa pagtalikod sa dugo mo para sa mga De La Vega? Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip lumingon siya kay Chantal na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang yakap ang kanyang maleta. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Chantal. Ngayon din. Sa gitna ng tensyong ito, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Tristan na ang muka ay tila isang anino ng dati niyang kagwapuhan. Sa likod niya ay si Doña Imelda na kailangang alalayan dahil sa panghihina. Ang kanilang paglabas ay tila isang prosesyon ng mga talunan. Ang dilim sa loob ng mansyon ay tila sumusunod sa kanila, ayaw silang iwanan. Napatigil si Tristan nang makita ang hilera ng mga itim na sasakyan at si Serafina na nakatayo sa gitna ng liwanag ng mga headlight. Ang kislap ng mga ilaw ay tumatama sa mukha ni Serafina na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang diyosa ng hustisya. Serafina, ang mahinang tawag ni Tristan. Sa pagkakataong ito wala na ang galit. Ang tanging naroon ay ang pagsisisi na huli na ang lahat. Please, Bob, si Mommy, kailangan niya ng gamot. Ang lahat ng gamit niya ay nasa loob pa. Tumingin si Serafina sa kanyang dating biyenan. Nakita niya ang mga mata ni Imelda, ang mga matang dati ay puno ng pangungutya, ngayon ay puno na ng takot at pagmamakaawa. Isang bahagi ng puso ni Serafina ang gustong maawa, ngunit mabilis itong nalamon ng alaala ng kanyang mga magulang. Ang mga gamit niya. Tanong ni Serafina, ang boses niya ay walang emosyon. Gaya ng ginawa niyo sa akin noong gabing iyon, Tristan. Itinapon niyo ang buhay ko sa ulan na parang basura. Ngayon hayaan nating ang ulan din ang humusga sa inyo. Inihagis ni Serafina ang isang susi sa putikan sa harap mismo ng mga paa ni Tristan. Iyan ang susi ng bodega sa likod ng palengke. Doon kayo nararapat. Doon kung saan amoy uling at lansa. Doon niyo matitikman ang buhay na ibinigay niyo sa akin. You monster, sigaw ni Imelda pilit na naglalakas loob. Hinding-hindi ko ito papayagan. Ricardo, gawin mo ang pinagkasunduan natin. Pigilan mo ang babaeng ito. Lumingon si Ricardo kay Imelda, isang mapait na ngiti, ang sumilay sa kanyang labi. Imelda, sinabi ko na sa'yo, business lang ito. At sa puntong ito, ang Vanguardia Holdings ay hindi na nangangailangan ng mga De La Vega. You are no longer an asset, you are a liability. Sa isang iglap, tila gumuho ang huling pag-asa ni Imelda. Napaluhod siya sa semento, ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan ng putik na kanina lang ay kinamumuhian niya. Ang takip silim ng mga De La Vega ay tuluyan ng dumating at ang dilim ay nagsisimula ng lumamon sa kanilang dangal. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Serafina, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang wedding photo nila ni Tristan ang nakasama sa mga gamit na inilabas ng mga tauhan ni Ricardo. Nakita ni Serafina ang kapal ng alikabok sa ibabaw ng frame, isang patunay na ang kanilang pagsasama ay matagal nang kinalimutan bago pa man ito tuluyang natapos. Hinawakan niya ang frame at sa isang sandali, naramdaman niya ang huling kurot ng sakit ng kanyang pagiging martyr. Dahan-dahan niyang binitawan ang larawan, hinayaan itong bumagsak at mabasag sa semento. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Aris, simulan na ang foreclosure utos ni Serafina habang tumatalikod siya patungo sa kanyang sasakyan. Sandali, Serafina, sigaw ni Chantal na tila may huling alas na ilalabas. Bago ka umalis, hindi mo ba gustong malaman kung bakit si Ricardo ang pumirma sa report ng mekaniko? Hindi siya ang nagbayad kay Imelda. Si Imelda ang nagbayad sa kanya para itago ang isang bagay na mas malala pa sa aksidente. Napatigil si Serafina. Lumingon siya kay Ricardo na ngayon ay may hawak na baril na katuro ng diretso sa kanya. Masyado ka ng maraming alam, Chantal. Wika ni Ricardo, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Ang lahat ay tila tumigil. Ang ulan ay tila huminto sa pagpatak. Si Serafina ay nakatitig sa dulo ng baril ng kanyang sariling tito sa harap ng mansyong naging bilangguan niya. Sino ang mauunang bumaril? At ano ang mas malalim pang lihim na handang pumatay si Ricardo para lamang itago at facts? Ang bakal ng baril ay kasing lamig ng konsensya ni Ricardo, ngunit mas malamig ang mga mata ni Serafina na nakatitig sa dulo nito. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, sa tapat ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa lahat ng naroon.
Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Tristan at ang mahinang hikbi ni Doña Imelda na nakasubsob pa rin sa putikan. Ibaba mo ang baril, Tito. Ang boses ni Serafina ay walang panginginig, tila ba hindi kamatayan ang nakaturo sa kanyang noo. Hindi mo na mababago ang tadhana sa pamamagitan ng isang bala. Ang lahat ng ebidensya ng paglipat mo ng pondo mula sa mga De La Vega patungo sa mga dummy accounts mo ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Isang nakapanindig balahibong tawa ang kumawala kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit at desperasyon. Akala mo ba ay natatakot ako sa kulungan? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa makita kang nakaupo sa trono na dapat ay sa akin. Ang mga magulang mo, masyado silang malambot. At ikaw, Serafina, ikaw ang huling mantsa na kailangan kong burahin. Kasabay ng paghigpit ng daliri ni Ricardo sa gatilyo, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang bumalot sa buong paligid. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay tila isang koro ng katarungan na bumasag sa kadiliman ng gabi. Ang mga pulang ilaw ay sumasayaw sa mga dingding ng mansyon, nagbibigay ng kulay ng dugo sa putikang kinapapalooban ng mga De La Vega. Aris ngayon na, mahinang utos ni Serafina. Sa isang iglap, tila lumabas mula sa mga anino ang mga tauhan ng Special Action Force. Bago pa man makakilos si Ricardo ang kanyang braso, ay mabilis na napilipit ng isang estranghero ang lalaking may hawak ng locket sa palengke. Ang baril ay tumalsik sa putikan, lumikha ng isang tuyot na tunog ng pagkatalo. "Senyorita, ayos lang ba kayo?" tanong ng estranghero habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Siya si Gabriel, ang dating bodyguard ng ama ni Serafina, na matagal nang nagtatago para protektahan ang huling ebidensya laban kay Ricardo. Hindi sumagot si Serafina. Lumakad siya patungo kay Ricardo na ngayon ay pinapustasan na ng posas. Ang kanyang mga yapak sa basang semento ay tila tunog ng isang hatol na hindi mababali. "Hindi mo lang ninakaw ang kumpanya, Tito. Ninakaw mo ang pagkakataon kong lumaki kasama ang aking mga magulang," bulong ni Serafina sapat na para sila lang ang makarinig. "Ang kulungan ay masyadong mabait para sa iyo. Hahayaan kitang mabuhay para mapanood mo kung paano ko palalaguin ang Vanguardia Holdings nang wala ang iyong maruming pangalan." Lumingon si Serafina sa kabilang dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang mga reporters at camera crew na kanina pa lihim na tinawagan ni Aris. Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat, ang pagbubukas ng tabing sa pinakamalaking iskandalo sa lipunan. Dalhin sila sa palengke, utos ni Serafina habang itinuturo sina Tristan at Doña Imelda. "Ano, Serafina, maawa ka," sigaw ni Tristan habang kinakaladkad siya ng mga security guard. "Wag doon. Anong gagawin natin doon? Doon nyo ipapaliwanag sa mga taong ninakawan nyo ng dangal kung bakit kailangan nyo pang humantong sa ganito." Sagot ni Serafina nang hindi man lang lumingon. Nang makarating sila sa palengke, ang eksena ay tila isang teleserye na naging totoo. Sa gitna ng liwanag ng mga camera at flash ng mga cellphone, nakatayo si Serafina sa harap ng nawasak niyang pwesto ng bibingka. Ang mga tao sa palengke sa pangunguna ni Aling Rosa ay nagkumpulan, ng kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot at paghanga. Sa harap ng lahat, pilit na pinatayo ni Aris sina Tristan at Doña Imelda. Ang dalawa ay mukhang mga basang sisiw, marumi, nanginginig, at puno ng putik ang mga mamahaling damit. Ang reyna ng mansyon ay isa na ngayong reyna ng basura sa paningin ng madla. "Mga kababayan," simula ni Serafina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palengke sa pamamagitan ng mga mikropono ng media. "Sa loob ng 3 taon, nakilala niyo ako bilang isang hamak na tindera. Tinanggap ko ang bawat pangungutya at bawat pagsubok dahil iyon ang huling habilin ng aking lolo. Ngunit ang mga taong nakikita niyo sa harap niyo, ang pamilyang De La Vega, ay hindi lamang ako inapi. Ninakawan nila ang sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng tax evasion at sinubukan nilang itago ang kanilang mga krimen sa likod ng aking pangalan." Isang malakas na ugong ng galit ang narinig mula sa mga tindero at mamimili. Ang mga sigaw ng magnanakaw at walang hiya ay tila mga bato na ibinabato sa mag-inang De La Vega, Tristan De La Vega. Tawag ni Serafina, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa lente ng camera. "Ang kasal natin ay isang kasinungalingan gaya ng iyong buong pagkatao. Mula sa sandaling ito, ang Vanguardia Holdings ay tuluyan ng binabawi ang lahat ng suporta sa inyong pamilya. Kukunin namin ang mansyon ng factory at bawat sentimong hindi sa inyo." Yumuko si Tristan, hindi makatingin sa mga tao.
Si Doña Imelda naman ay tila nawalan na ng ulirat na katitig sa kawalan habang ang kanyang pangalan ay dumidumi na sa buong bansa. Nang matapos ang pahayag, lumapit si Serafina kay Aling Rosa at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na po, Aling Rosa, hindi na po tayo kailangang matakot. Sa gitna ng kaguluhan, habang isinasakay ang mga De La Vega sa sasakyan ng pulis, isang huling tingin ang ibinigay ni Serafina sa nagbabagang uling ng kanyang nawasak na pwesto. Ang apoy ay patay na, ngunit ang init ng katarungan ay nagsisimula pa lamang magningas sa kanyang puso. Serafina, maawa ka. Hindi mo ba naaalala? Noong ipinangako nating dalawa na walang iwanan anuman ang mangyari, ako pa rin ito ang lalaking minahal mo ng higit sa lahat. Ang boses ni Tristan ay gumagaralgal sa loob ng masikip at mabahong holding cell ng presinto. Nakaluhod siya sa malamig at madungis na sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mga rehas na bakal na may bahid ng kalawang. Ang kanyang mamahaling polo na dati ay laging plansado ngayon ay punit-punit na at puno ng mantsa ng luha at pawis. Nakatayo sa tapat ng rehas si Serafina. Ang kanyang tindig ay tuwid, walang bahid ng dumi, at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kislap ng dambuhalang chandelier sa Vanguardia Tower ay tila ba dala-dala niya sa kanyang mga mata isang liwanag na lalong nagpapadilim sa kalagayan ni Tristan. Ang lalaking minahal ko, Tristan, ay matagal nang namatay. Ang boses ni Serafina ay tila isang malamyos na bulong, ngunit may talim ng isang punyal. Namatay siya noong gabing mas pinili mong yakapin ang ibang babae, habang ako ay nagpapakamatay sa harap ng hurnong uling para lamang mabuhay ka. Namatay siya noong hinayaan mong tawagin akong basura ng sarili mong ina. Nagkamali ako, nilito lang ako ni Mami Serafina si Chantal. Siya ang nanggulo sa isip ko. Pagsusumamo ni Tristan ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagkakapit sa bakal. Ibalik mo lang ako sa buhay mo, kahit maging katulong mo ako, kahit tagaluto mo ng bibingka gagawin ko. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Serafina. Dahan-dahan siyang yumuko para mapantayan ang mukha ni Tristan. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa mabahong amoy ng selda, isang paalala ng malawak na agwat na namamagitan na sa kanila. Ito ang karma, Tristan. Ang bawat hakbang mo palayo sa akin noon ay isang hakbang mo patungo sa impyernong kinaroroonan mo ngayon, wika ni Serafina. Gusto mong magluto ng bibingka? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng kulungan, marami kang oras para matutunan ang hirap na ipinaranas mo sa akin. Pero sa pagkakataong ito, walang tsekeng magliligtas sa iyo. Tumayo si Serafina nang marinig ang tunog ng mabibigat na yabag ni Attorney Ares at Gabriel. Ang dalawa ay may dalang isang itim na folder, isang folder na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ng Vanguardia. Senyorita, nakuha na namin ang huling testimonya mula sa dating driver ni Doña Imelda. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi lang basta aksidente ang nangyari, 10 taon na ang nakalilipas. Ang preno ng sasakyan ng mga magulang mo ay hindi lang pinutol. Nilagyan din ng pampasabog na nakatakdang gumana kapag umabot sa particular na bilis ang sasakyan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Serafina. Ang galit na kanina ay kontrolado niya ay tila sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Lumingon siya sa kabilang selda kung saan nakaupo sa isang sulok si Doña Imelda. Ang dating mapagmataas na reyna ay nakatulala, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kuko na dati ay laging may manicure ay puno na ng dumi. Imelda. Ang sigaw ni Serafina ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng presinto, dahilan para mapatalon sa gulat ang mga pulis sa labas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Imelda. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang bangkay na nakalimutang ilibing. Bakit, tanong ni Serafina, ang boses niya ay nanginginig sa puot. Bakit kailangan mong pumatay para lang sa yaman na hindi naman sa'yo? Bakit kailangan mong ulilahin ang isang batang walang kinalaman sa kasakiman mo? Isang nakapanindig balahibong halahak ang kumawala kay Imelda. Ang tunog nito ay tila isang gasgas na plaka sa gitna ng katahimikan. Wealth, no, Serafina. Hindi lang pera ang gusto ko. Gusto kong makita ang mga Vanguardia na nagmamakaawa. Ang tatay mo, tinanggihan niya ang pamilya ko noong kami ang nangangailangan. Pinanood niya kaming bumagsak. Kaya pinanood ko rin siyang masunog sa loob ng sasakyang iyon. Hindi na nakapagpigil si Serafina. Isang malakas na sampal ang tumama sa mga rehas, tila ba gusto niyang abutin ang leeg ng matanda. Demonyo ka, higit pa sa kulungan ang nararapat sa iyo.
Aris, tawag ni Serafina habang humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Siguraduhin mong ang lahat ng ebidensyang ito ay makakarating sa korte bukas. At si Ricardo, siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng bansa. Opo, senyorita. Pero may isa pa po kaming nalaman, bulong ni Aris. Ang sinasabi ni Ricardo na tunay na testamento, nahanap na namin kung nasaan. Nakatago ito sa loob ng isang lumang altar sa inyong bahay bakasyunan sa Tagaytay. At ayon sa impormasyon may isang pangalan doon na hindi nyo inaasahan. Napatigil si Serafina. Isang bagong kaba ang gumapang sa kanyang puso. Kung ang testamento ay hindi para sa kanya, para kanino ito? Lumingon siya sa huling pagkakataon kay Tristan na umiiyak pa rin sa sahig at kay Imelda na patuloy sa kanyang baliw na paghalakhak. Ang bawat hakbang niya palayo sa presinto ay tila isang pagtakas mula sa isang madilim na nakaraan, ngunit alam niyang ang huling kabanata ng kanyang buhay ay hindi pa nasusulat. Habang papasakay sa kanyang sasakyan, tumingin si Serafina sa langit. Ang mga bituin ay tila mga mata ng kanyang mga magulang na nakatanaw sa kanya. Hustisya, Nanay Tay, bulong niya. Pero bakit parang mas masakit pa ngayong alam ko na ang lahat? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Pagkasagot niya, isang boses ng bata ang narinig niya sa kabilang linya. Nanay Serafina, tulungan niyo po kami. May mga masasamang tao po rito sa ampunan. Ang ampunang pinopondohan ni Serafina. Ang kanyang puso ay tila muling pinilit na durugin. Sino ang nanggugulo sa mga bata? At may kinalaman ba ito sa testamentong binanggit ni Ricardo? Ang katarungan ay isang malamig na higaan kapag ang mga inosenteng bata na ang nagbabayad ng presyo ng kasakiman ng matatanda. Ang boses ni Serafina ay tila isang bulong sa hangin habang mabilis niyang pinatatakbo ang kanyang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luha ng mga batang tumatawag sa kanya. Sa kanyang isipan, ang boses ng batang narinig niya sa telepono ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, isang paalala na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Aris, bilisan mo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa mga bata dahil sa akin, ang sigaw ni Serafina habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Malapit na tayo, senyorita. Nakadeploy na rin ang mga tao ni Gabriel sa paligid ng ampunan, sagot ni Aris bagamat bakas din ang pag-aalala sa kanyang muka. Nang makarating sila sa bahay kalinga, ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Walang ilaw ang nakabukas, maliban sa isang maliit na lampara sa opisina ng punong guro. Ang gate ay nakabukas ng bahagya, isang senyales na may sapilitang pumasok. Dahan-dahang bumaba si Serafina, hindi alintana ang ulan na muling bumubuhos. Nakita niya ang mga bakas ng sapatos sa putikan na patungo sa loob ng gusali. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang makapasok sila, tumambad sa kanila ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang mga libro ng mga bata ay punit-punit, ang mga laruan ay nayurakan. Sa isang sulok, narinig ni Serafina ang mahihinang hikbi. Andito na ako, huwag kayong matakot, bulong ni Serafina habang binubuksan ang pinto ng silid-tulugan ng mga bata. Doon nakita niya ang 10 bata na nakakumpol sa ilalim ng mga kama, nanginginig sa takot. Nanay Serafina, isang maliit na batang lalaki, ang tumakbo patungo sa kanya at yumakap sa kanyang binti. May mga lalaking naghahanap ng papel ni Lolo Benji. Sabi nila susunugin daw nila ang bahay namin kung hindi namin sasabihin. Naramdaman ni Serafina ang isang matinding galit na bumangon sa kanyang kalooban. Ang kasakiman ni Ricardo ay wala nang pinipiling biktima. Bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang lumitaw sa pintuan. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ibigay mo sa amin ang impormasyon, Serafina, at walang masasaktan sa mga batang ito. Wika ng isang lalaking nakamaskara, ang boses ay puno ng banta. Ngunit bago pa man makahakbang ang lalaki, isang mabilis na galaw ang nagmula sa likuran niya. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa semento ay umalingaw-ngaw ng sunggaban ni Gabriel ang salarin. Ang mabilis na pagkilos ng mga tauhan ni Gabriel ay nagtapos sa kaguluhan sa loob lamang ng ilang minuto. Nang masiguro ang kaligtasan ng mga bata, hindi na nag-aksaya ng panahon si Serafina. Alam niyang ang susunod na hakbang ay ang pagpunta sa Tagaytay. Ang misteryo ng testamento ay kailangang matapos sa gabing ito,
Pagdating nila sa lumang bahay bakasyunan ng mga vanguardia, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanila. Ang altar na binanggit ni Aris ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid-dasalan. Sa likod ng isang estatwa ng birhen, may isang maliit na bahagi ng dingding na maingat na itinago. Dahan-dahang binuksan ni Serafina ang lihim na compartment. Doon nakita niya ang isang makapal na sobre na may selyo ng pamilya Vanguardia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang bawat pahina. Ito na po ang tunay na testamento, Senyorita, bulong ni Aris, habang binabasa ang nilalaman sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ngunit nang umabot sila sa huling bahagi na tigilan si Serafina, ang mga salita ay tila malabong mga anino sa kanyang paningin. At ang 50% ng lahat ng ari-arian ng Vanguardia Holdings ay mapupunta sa aking bunsong anak na lalaki, na sa loob ng maraming taon ay nanatiling tagapagtanggol ng ating pamilya sa dilim. Anak na lalaki, nauutal na tanong ni Serafina. Wala akong alam na may kapatid ang aking ama. Mula sa sobre isang lumang litrato ang nahulog. Isang sanggol na may suot na maliit na kwintas. Isang taling sa leeg na may pendant na gintong agila. Isang pendant na tila ba nakita na ni Serafina bago pa man ang gabing ito. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gabriel na nakatayo sa pintuan nagbabantay. Ang liwanag ng kidlat mula sa labas ay tumama sa leeg ni Gabriel at doon nakita ni Serafina ang kaparehong-kaparehong taling na nasa litrato. Gabriel, ang tanging nasabi ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at di makapaniwalang katotohanan. Tumingin si Gabriel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim na matagal nang iniingatan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas matindi pa sa anumang bagyong nagaganap sa labas. Sino ba talaga si Gabriel? At ano ang magiging epekto ng revelasyong ito sa kapangyarihan ni Serafina? Ang katarungan ba ay magdadala ng kapayapaan o panibagong sugat sa kanyang pamilya? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang bahay sa Tagaytay ay tila mga pintig ng pusong naghahanap ng kasagutan. Sa loob ng silid-dasalan, kung saan ang amoy ng insenso at lumang papel, ay nananatili nakatayo si Serafina habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang testamento. Ang liwanag ng kidlat mula sa labas ay nagbibigay ng pasulput-sulput na anino sa mukha ni Gabriel. Ang lalaking akala niya ay isang tapat lamang na tauhan, ngunit isa pa palang bahagi ng kanyang sariling dugo. Bakit, Gabriel? Bakit kailangang dumaan ang 3 taon ng paghihirap ko bago mo sinabi ang totoo? Ang boses ni Serafina ay basag puno ng pait at pagkalito. Ikaw ang bunsong anak ni Lolo Benji. Ikaw ang tito ko na dapat ay kasama naming lumaki. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ngunit nanatili ang distansya na tanda ng kanyang malalim na paggalang. Ang gintong agila sa kanyang leeg ay kumikinang, tila sumasaksi sa katotohanan. Hindi ko hinangad ang yaman, Serafina. Ang tanging hiling ni Don Benji bago siya mamatay ay ang siguraduhing handa ka. Sinabihan niya ako na huwag magpakilala hanggat hindi mo natatapos ang iyong paglalakbay sa uling. Gusto niyang malaman mo ang kaibahan ng mga taong nagmamahal sa iyong titulo at ng mga taong yayakap sa iyo kahit amoy usok ka. Napaupo si Serafina sa lumang bangko, ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel na nagbabago sa kanyang buong kinabukasan. Ang sakit ng pagtataksil ni Tristan at ang kalupitan ni Imelda ay tila unti-unting napapalitan ng isang kakaibang ginhawa. Hindi siya nag-iisa. Sa lahat ng gabi ng kanyang pagiyak sa palengke, may isang anghel na nagbabantay sa kanya mula sa anino. Kaya mo ba ako iniligtas sa truck? Kaya mo ba laging alam kung nasaan ang mga De La Vega? Tanong ni Serafina, habang pinupunasan ang kanyang mukha. Iniligtas kita dahil ikaw ang huling pag-asa ng mga Vanguardia at dahil ikaw ang pamilya ko. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ang 50% na iniwan ni Don Benji para sa akin, ibinibigay ko na sa iyo, Serafina. Ang tanging gusto ko ay makitang muli ang kislap sa iyong mga mata na nawala noong pumasok ka sa mansyon ng mga De La Vega. Habang nagaganap ang paghilom sa Tagaytay, ang kabilang dulo ng tadhana ay mas madilim pa sa gabi. Sa loob ng isang masikip at maruming bodega sa likod ng palengke, ang bodega na mismong ibinigay ni Serafina, nakaupo si Tristan sa isang sako ng bigas. Ang amoy ng nabulok na isda at lansa ay nanunuot sa kanyang balat. Wala ng aircon, wala ng mamahaling kama. Tanging ang tunog ng mga daga na nagtatakbuhan sa dilim ang kanyang kasama. Mommy, gutom na ako. Wala na ba tayong pambili ng pagkain? Ang nanghihinang tanong ni Tristan kay Doña Imelda.
Si Imelda ay nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyot na dahon. Ang kanyang mga alahas ay kinuha na ng mga awtoridad bilang ebidensya. Ang kanyang reyno ay naging isang kulungan ng kahirapan. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ako ng paraan. Bulong ng matanda, ngunit alam nilang dalawa na wala ng paraan. Ang bawat pinto na kinatukan nila ay nagsara dahil sa takot sa kapangyarihan ng mga vanguardia. Nabalik ang diwa ni Serafina nang iabot sa kanya ni Gabriel ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, tumambad ang isang lumang recipe book, ang orihinal na sulat kamay ng kanyang ina para sa paggawa ng bibingka. Ang hilom ng mga sugat ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagbabalik sa kung sino ka talaga, wika ni Gabriel. Hinawakan ni Serafina ang lumang libro, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ang init ng horno ay hindi na parusa, kundi isang alaala ng pagmamahal. Ang mga sugat sa kanyang kamay ay hindi na tanda ng pagiging alipin, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Aris, tawag ni Serafina sa kanyang abogado na naghihintay sa labas. I-withdraw ang lahat ng civil cases laban kay Tristan. Hayaan silang mamuhay sa hirap. Ang kahirapan at ang amoy ng uling ang magiging habambuhay nilang parusa. Pero ang kaso ni Doña Imelda tungkol sa aking mga magulang, ituloy hanggang sa dulo. Tumayo si Serafina at lumakad palabas ng bahay. Ang ulan ay tumigil na at ang bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa likod ng bulkang Taal. Ang sariwang hangin ng Tagaytay ay humalik sa kanyang pisngi, tila binubura ang huling bahid ng usok mula sa mansyon. Ang bukang liwayway ay hindi lamang tanda ng bagong umaga, kundi pangako na ang dilim ng kahapon ay hindi na muling maghahari. Nakatayo si Serafina sa harap ng salamin ng kanyang malawak na opisina sa Vanguardia Tower. Ang kanyang suot na puting business suit ay tila nagliliyab sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Wala na ang uling sa kanyang balat, ngunit ang bawat galos sa kanyang puso ay naroon pa rin, hindi na bilang sugat, kundi bilang mga peklat ng karangalan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gintong agila sa kanyang leeg, ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin. Senyorita, handa na po ang lahat sa palengke. Ang boses ni Aris ay magalang na pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nang makarating si Serafina sa palengke, hindi ang dating Serafinang amoy uling ang sumalubong sa kanila, kundi ang Serafina ng mga vanguardia. Ngunit sa kabila ng kanyang karangyaan, ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagkumbaba. Ang mga tindero na dati ay nakikisabay sa pangungutya ni Tristan ay nakayuko ngayon sa hiya, habang si Aling Rosa ay tumatakbong lumapit sa kanya nang may malapad na ngiti. Serafina, anak, ang masayang bati ng matanda. Niyakap ni Serafina ang matanda nang walang pag-aalinlangan, hindi alintana ang dumi ng paligid. Aling Rosa, narito po ako para tuparin ang pangako ko. Mula sa araw na ito, ang palengke na ito ay magkakaroon ng sariling paaralan at klinika. Wala nang tindera ang kailangang mag-alala sa kanilang kalusugan o sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa gitna ng katuwaan, napansin ni Serafina ang isang lalaking may pasan na mabigat na sako ng bigas sa kabilang kanto. Ang lalaki ay pawisan madungis at hirap na hirap sa bawat hakbang. Nang lumingon ito, nanlaki ang mga mata ni Serafina. Si Tristan, ang dating prinsipe na hindi marunong humawak ng kahit anong mabigat, ngayon ay nagtatrabaho bilang kargador para sa ilang sentimo. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na yumuko si Tristan. Ang kanyang mukha ay namula sa sobrang hiya. Walang salitang binitawan si Serafina. Pinanood niya lamang ang lalaking minsan niyang minahal na mawala sa karamihan, dala ang bigat ng kanyang sariling karma. Ang kahirapan ang naging guro ni Tristan, at ang bawat butil ng pawis niya ay kabayaran sa bawat luhang pumatak kay Serafina. Bumalik ang diwa ni Serafina nang iabot sa kanya ni Gabriel ang isang lumang dokumento na nakuha mula sa tirahan ng misteryosong babaeng bumulong sa kanya sa Tagaytay. Serafina, ang babaeng iyon, siya ang dating nurse ng lolo mo, bulong ni Gabriel. At ayon sa kanya, bago pa man naging asawa ni Don Benji ang lola mo, meron siyang unang pinakasalan sa probinsya. Isang babaeng itinago ng pamilya dahil sa pagkakaiba ng katayuan sa buhay. Binuksan ni Serafina ang dokumento
At doon ay tumambad ang isang katotohanang mas matindi pa sa anumang bagyong hinarap niya. Ang unang asawa ay may anak, at ang anak na yon ay may apo. Ibig sabihin, hindi ako ang nag-iisang vanguardia. Ang boses ni Serafina ay tila isang hangin na malapit ng maputol. May isa pa, Serafina, at ayon sa sulat na ito, ang taong iyon ay matagal nang nasa tabi mo naghihintay ng pagkakataong bawi ng lahat. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Sa sandaling iyon, ang saya ng bagong simula ay muling nabalot ng anino ng pag-aalinlangan. Sino ang tunay na tagapagmana? At ang pag-ibig ba na nararamdaman niya para sa kanyang bagong buhay ay muli na namang madudungisan ng kasakiman? Nang gabing iyon, habang nagluluto si Serafina ng bibingka para sa mga bata sa ampunan, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Serafina, tingnan mong mabuti ang mga dokumento ng kumpanya. Hindi lahat ng nakapirma ay tao ni Ricardo. May isang pangalan na palaging naroon mula pa nung panahon ng lolo mo. Dahan-dahang binitawan ni Serafina ang sandok. Ang bango ng bibingka ay tila naging amoy ng panganib. Lumingon siya kay Aris na abala sa pag-aayos ng mga papel sa gilid. Isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan, isang tanong na ayaw niyang bigyan ng kasagutan. Ang tunay na corona ay hindi gawa sa ginto o brilyante, kundi sa bawat paltos at sugat na natamo sa paglilingkod ng tapat. Ang boses ni Serafina ay tila isang malamyos na awit na bumabalot sa buong palengke. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang modernong Filipiniana na kulay abo at ginto, kulay ng uling at ng tagumpay. Sa kanyang harapan, ang mga tindera, kargador at mga bata sa ampunan ay nakatingin ng may halong paghanga at pag-asa. Sa likuran niya, ang mga dambuhalang screen ay nagpapakita ng logo ng Vanguardia Holdings na ngayon ay may nakasulat na serbisyo para sa sambayanan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang kaguluhan ang nagmula sa bukana ng palengke. Ang tunog ng mga nababagsak na silya at ang hiyawan ng mga tao ay tila isang babala. Lumitaw si Ricardo, madungis, hinihingal, at may hawak na isang lumang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, tila isang hayop na nasukol. Serafina, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Sigaw ni Ricardo, ang boses ay pumapalahaw sa gitna ng katahimikan. Ang testamentong hawak mo ay peke, narito ang tunay na papel. Ang Vanguardia ay hindi sa iyo. May karapatan dito kaysa sa isang tinderong tulad mo. Dahan-dahang bumaba si Serafina sa entablado. Hindi siya natakot. Sa halip, lumapit siya ng may dignidad. Sa tabi niya si Aris ay humakbang pasulong, ang kanyang mukha ay seryoso. Tito Ricardo, mahinahon na wika ni Serafina. Alam ko na ang tungkol sa unang asawa ni Lolo Benji. Alam ko na may isa pang tagapagmana. Napatigil si Ricardo, ang kanyang kamay ay nanginginig. Lumingon si Serafina kay Aris. Aris, ikaw ang tinutukoy sa papel na iyan, hindi ba, ditatanong ni Serafina. Yumuko si Aris at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang lungkot sa kanyang mga mata. Opo, senyorita. Ako ang apo ng unang asawa ni Don Benji. Ipinasok ako ni Ricardo sa kumpanya para sirain kayo mula sa loob. Ngunit sa loob ng 3 taon na pinapanood ko ang inyong pagdurusa, ang inyong pagtitiis sa harap ng uling at ang inyong kabutihan sa mga taong umaapi sa inyo, napagtanto ko na ang Vanguardia ay hindi kailangan ng isang tagapagmanang may dugong bughaw. Kailangan nito ng isang pinunong may pusong uling, matigas, nagbabaga, at marunong magbigay ng init. Kinuha ni Aris ang papel mula kay Ricardo at pinunit ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila hudyat ng huling pagkatalo ni Ricardo. Walang silbi ang papel na iyan, Ricardo, wika ni Aris. Dahil ang tunay na testamento ni Don Benji ay nakasulat sa puso ng mga taong tinulungan ni Serafina. Sa sandaling iyon, ang mga pulis ay mabilis na dumating at muling sinunggaban si Ricardo. Sa gilid ng kalsada, isang luma at kalawanging kariton ang dumaan. Nakasakay doon si Doña Imelda na ngayon ay tuluyan nang nawala sa sariling bait. Sinusuotan niya ang sarili ng mga balat ng candy na akala niya ay mga hiyas. Kasama niya si Tristan na nakayuko at pilit na itinatago ang mukha sa kahihiyan habang itinutulak ang kariton ng kanyang ina. Nagtagpo ang mga mata ni na Serafina at Tristan. Sa isang sandali, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga pangako, ang sakit, ang uling.
Ngunit wala nang galit sa mga mata ni Serafina. Ang tanging naroon ay ang malalim na katahimikan ng isang taong nakawala na sa tanikala ng nakaraan. Tumalikod si Serafina. Hindi na niya kailangan ng paghingi ng tawad mula sa mga taong dumurog sa kanya. Ang kanyang tagumpay ang kanyang pinakamabisang sagot. Hinubad ni Serafina ang kanyang mamahaling sapatos at naglakad ng nakayapak sa putikan ng palengke patungo kay Aling Rosa at sa mga bata. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagdiriwang ng kanyang tunay na pagkatao. Tayo na wika ni Serafina sa kanyang mga kababayan. Simulan na natin ang pagtatayo ng kinabukasan na walang sinumang kailangang maging martir. Ang palakpakan ng mga tao ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa anumang bagyong dumaan. Si Serafina Vanguardia ay hindi lamang reyna ng mansyon. Siya ang walang korona, ngunit tunay na reyna ng puso ng mga Pilipino. Ang bango ng nagbabagang uling ay hindi na amoy ng dusa, kundi isang matamis na paalala ng tagumpay at pagpapakumbaba. Sa dapit hapong iyon habang ang langit ay nagbibihis ng kulay kahel at lila, nakaupo si Serafina sa isang simpleng bangkong kahoy sa tapat ng kanyang bagong tayong kongban sa gitna ng palengke. Hindi na ito ang tagpi-tagping yero na dati niyang kanlungan. Ito ay isa ng maayos at malinis na gusali kung saan ang mga kababaihang tulad niya noon ay binibigyan ng pagkakataong kumita ng may dangal. Suot ni Serafina ang isang payak na puting damit malayo sa mga mamahaling gown na isinusuot niya sa mga boardroom meeting ng Vanguardia Holdings. Hinaplos niya ang kanyang mga palad. Ang mga SAO ng paso at paltos ay naroon pa rin tila mga mapuputing guhit sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito hindi niya na sinusubukang itago ang mga ito. Ang mga SAO na ito ang kanyang pinakamahalagang hiyas, mas mahalaga pa sa anumang brilyante na kinuha niya mula sa mga De La Vega. Sa hindi kalayuan na tanaw niya si Gabriel na kausap si Aling Rosa at ang mga bata mula sa ampunan. Ang katuwaan sa kanilang mga mukha ay sapat na kabayaran para sa lahat ng gabi ng kanyang pagluha. Si Gabriel, ang tito na naging anino ng kanyang proteksyon, ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Hindi man naging madali ang pagtanggap sa katotohanan ng kanilang dugo, ang pagmamahalan at tiwala ang nanaig sa huli. Nabalik ang diwa ni Serafina nang marinig niya ang mahinang ugong ng isang kariton sa gilid ng kalsada. Isang lalaki ang dumaan na kayuko at tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Tristan. Nakita ni Serafina kung paano huminto ang lalaki nang maamoy ang bibingka ang bango na minsan niyang kinutya at tinawag na amoy ng basura. Tumitig si Tristan kay Serafina mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait pagsisisi at isang uri ng pangungulila na huli na para punan. Ngunit sa halip na galit ang naramdaman ni Serafina ay isang malalim na katahimikan. Pinatawad na ni Serafina ang kanyang sarili sa pagiging martir. Pinatawad niya na rin ang tadhana sa malupit na biro nito. Tungkol naman kay Tristan at Doña Imelda, iniwan niya sila sa kamay ng sarili nilang budhi at sa batas ng katarungan. Ang hindi pagpapakita ng galit ay ang kanyang huling tagumpay, ang patunay na ang mga De La Vega ay wala ng kapangyarihan kahit sa kanyang emosyon. Sila ay naging mga estranghero na lamang sa isang kabanata ng aklat na matagal na niyang isinara. Senyorita, oras na po para sa pagbubukas ng klinika, magalang na wika ni Aris habang lumalapit sa kanya. Ang lalaking ito na may karapatan din sana sa yaman ay mas piniling maging kanang kamay ni Serafina na hanap ang kanyang layunin sa pagtataguyod ng katarungan para sa iba. Tumayo si Serafina, ang kanyang tindig ay puno ng biyaya. Tumingin siya sa mga tinderang kumakaway sa kanya, sa mga batang naglalaro at sa apoy ng hornong nagbibigay ng init sa paligid. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng kuryente at tubig na dumadaloy sa gripo. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng loob at ang kakayahang bumangon mula sa sariling abo para maging liwanag sa iba. Sa bawat subo ng mainit na bibingka na ibinibigay niya sa mga tao, tila binibigyan niya rin ng pagkakataon ang bawat sugatang puso na maniwala muli. Ang kwento ni Serafina Vanguardia ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang awit ng pag-asa. Isang paalala na kahit gaano katindi ang apoy ng pagsubok, ang isang matatag na babae ay laging lalabas na mas makinang, mas matapang at mas puno ng pagmamahal. Habang tuluyang lumulubog ang araw, isang huling tingin ang ibinigay ni Serafina sa nagbabagang uling. Ang apoy ay dahan-dahang namamatay, ngunit ang init nito ay mananatili sa kanyang puso habang buhay.
Ngumiti siya sa langit, alam na sa wakas ang kanyang mga magulang ay maaari ng mamahinga ng payapa. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Ang umaga ng Vanguardia ay narito na at ito ay mananatiling nagliliyab sa gitna ng pagmamahal at serbisyo. Habang pinapanood natin si Serafina na dahan-dahang lumalakad palayo sa kanyang nakaraan, nararamdaman natin ang lamig ng hangin na humahalik sa kanyang mukha, isang hudyat na sa wakas ang apoy ng pagsubok ay naging liwanag na ng kanyang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito mula sa madilim na mansyon patungo sa nagbabagang horno ng palengke. Sa totoo lang, may isang bahagi ng kwentong ito na talagang dumurog sa aking puso. Iyong sandali na tinitingnan ni Serafina ang kanyang mga sugatang palad habang pinapalayas siya sa ulan. Sa bawat salitang isinulat ko para sa eksenang iyon, tila ba kasama ko rin siyang nanginginig sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang kwentong ito ay inilaan ko para sa lahat ng mga Serafina sa totoong buhay sa inyo na nakararanas ng pasakit mula sa mga taong dapat ay nagmamahal sa inyo. Lagi ninyong tatandaan, ang halaga ng bibingka ay wala sa kinis ng balat nito, kundi sa tamis na nalikha mula sa matinding init ng uling na tumupok dito. Ang inyong mga seo at sugat sa buhay ay hindi tanda ng inyong pagkatalo, sila ang inyong mga medalya ng katatagan na nagpapatunay na kaya ninyong dumaan sa apoy nang hindi tuluyang nagiging abo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Serafina, kaya nyo rin bang pakawalan ng galit para sa inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin ninyong manatili sa dilim ng paghihiganti? Saan nyo kaya pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Siguro ay nagluluto kayo ng hapunan, naglalaba, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw sa trabaho. Gusto kong malaman ang inyong kwento. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng mensahe o komento dahil sa bawat salitang ibinabahagi ninyo, nagkakaroon tayo ng lakas na magpatuloy. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana ay maibahagi nyo rin ito sa isang kaibigan na nangangailangan ng yakap at pag-asa ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Manatiling matatag at laging piliin ang inyong sariling liwanag. Pamagat ng kwento ang reyna ng mga sugat at uling paalala. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.